Alam nyo ba na nagkakagulo na ngayon ang mundo ng women's tennis dahil sa isang pangalan na hindi nila inaasahan? Hindi ito galing sa Amerika o Europa, kundi mula rito sa Pilipinas. Ang ating pambato na si Alex Eala ay gumawa ng isang ingay na hindi na kayang balewalain ng mga datihang kampeyon matapos niyang maabot ang world number 32 ranking. Ito ang pinakamataas na pwesto na nakuha ng sinumang Pilipino sa kasaysayan ng professional tennis sa Open era. Isipin nyo, pumasok siya sa Dubai Duty Free Tennis Championships na nasa rank 47 lang, pero dahil sa galing niya, bigla siyang lumundag ng 15 baitang pataas. Dahil sa bilis ng pag-akyat niya, marami sa mga sikat na players ang nagsisimula ng kabahan dahil baka sila na ang susunod na itumba ng batang Pinay na ito. Pero ang tanong ng marami ngayon, hanggang saan pa kaya ang kayang marating ni Alex at handa na ba siyang pumasok sa top 20 bago matapos ang taon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Ang numerong 32 ay hindi lang basta isang rango dahil ito ay isang malaking banta sa mga top seeds ng tennis. Sa larangan ng WTA, kapag pasok ka sa top 32, ituturing ka ng seeded player sa mga malalaking laban gaya ng Grand Slams. Ang ibig sabihin nito, hindi pwedeng makatapat ni Alex ang mga pinakamagagaling na players sa mundo sa unang 2 rounds ng tournament. Binibigyan siya nito ng proteksyon at mas madaling daan para makarating sa quarterfinals o semifinals nang hindi agad nakakabangga ang mga dambuhala sa tennis. Kaya naman hindi katakataka kung bakit ang mga dating kampante na nasa itaas ay biglang napapaisip ngayon kung paano nila dedepensahan ang kanilang mga pwesto laban sa isang gutom at determinadong manlalaro na katulad ni Alex. Nakuha ni Alex ang matinding talon na ito sa ranking matapos niyang ipakita ang kanyang bagsik sa Dubai. Kahit hindi siya ang nag-uwi ng corona, ang pag-abot niya sa quarterfinal sa isang WTA 1000 event ay katumbas ng napakaraming puntos. Sa katunayan, nakakuha siya ng 215 ranking points sa loob lang ng isang linggo. Kung sa mga maliliit na tournament lang siya sasali, aabutin siya ng maraming buwan bago makuha ang ganito karaming puntos. Pinatunayan lang ni Alex na kaya niyang makipagsabayan at manalo laban sa mga players na nasa top 10 ng mundo. Sa ngayon, ang record niya laban sa mga elite players ay 3 panalo at 3 talo. Isang patunay na hindi na siya basta-basta nalalamangan sa loob ng court. Dahil sa tagumpay na ito, mas nagiging kapanapanabik ang mga susunod na kaganapan para sa ating pambato. Nakatutok na ang lahat sa darating na French Open kung saan pwedeng-pwede niyang higitan ang naging performance niya noong nakaraang taon. Noong 2025, maaga siyang natanggal sa unang round pa lang, pero ngayong 2026, ibang Alex Eala na ang haharap sa kanila. Protektado na siya ng kanyang bagong ranking at mas mataas na ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Bago pa man ang Paris, mayroon pang 2 malalaking laban sa Amerika, ang Indian Wells at Miami Open, kung saan muling magsasama-sama ang lahat ng pinakamagaling na manlalaro sa buong mundo dahil obligado silang sumali rito. Ngayon, ang usapan ay hindi na lang tungkol sa pagiging number 32 ni Alex Eala sa buong mundo. Ang mas malaking kwento ay kung paano niya gagamitin ang pwestong ito para lalong payanigin ang mga higante ng tennis sa darating na American swing. Isipin niyo, sa mga susunod na tournament sa Indian Wells at Miami, ang ranking ni Alex ay magbibigay sa kanya ng tinatawag na first round bye. Ibig sabihin nito, habang ang ibang players ay pagod na sa pakikipaglaban sa unang round, si Alex ay nakapahinga at nanonood lang sa kanila. Magsisimula siya agad sa second round na punong-puno ng lakas. Ang ganitong bentahe ay napakalaki sa isang mahabang kompetisyon dahil naiiwasan niya ang mga minor injuries at pagkapagod na madalas nararanasan ng mga manlalaro sa simula pa lang. Pero bakit nga ba takot na takot ang kanyang mga karibal pagdating sa usapang puntos? Ang distansya kasi mula sa rank 32 hanggang sa mailap na top 20 ay nasa 800 hanggang 1,000 puntos na lang.
Mukhang malaki pakinggan, pero sa laki ng mga puntos na ibinibigay sa Amerika, kayang-kaya itong abutin ni Alex. Kung makakarating lang siya sa round of 16 sa dalawang tournament na ito, makakapagdagdag na siya ng malaking puntos sa kanyang record. At kung maulit niya ang kanyang kamangha-manghang laro noong 2025 sa Miami, kung saan umabot siya sa semifinals bilang isang wildcard, siguradong lulukso na naman ang kanyang ranking bago pa man magsimula ang labanan sa Paris. Sariwa pa sa alaala ng lahat ang ginawa ni Alex noong nakarang taon sa Miami. Isipin nyo, pumasok siya doon na mababa ang rank at hindi naman inaasahan ng marami, pero sunod-sunod niyang pinatumba ang mga bigating pangalan. Tinalo niya si Madison Keys na noon ay nasa top 5 at ang pinakamatindi sa lahat, pinataob niya ang world number 1 na si Iga Swiatek sa loob lang ng 2 sets. Doon napatunayan ng buong mundo na ang estilo ni Alex, ang kanyang matinding left-handed topspin at ang disiplinang nakuha niya mula sa pagsasanay sa Rafa Nadal Academy ay pang world class talaga. Ngayong 2026, hindi na siya ang underdog na kailangang bigyan ng special entry. Papasok siya sa Miami bilang isang ganap na banta na may mataas na ranking at sapat na karanasan. Sa gitna ng tagumpay ni Alex Eala sa Dubai, may mga aral siyang dinala na mas lalong nagpapatibay sa kanyang laro habang papalapit ang Indian Wells. Bagamat kinapos siya sa laban kay Coco Gauff, naging malinaw ang 2 bagay na kailangan pa niyang pagsumikapan. Ang tamang pag-aalaga sa kanyang katawan para hindi agad mapagod at ang pagpapalakas ng kanyang serve kapag matindi na ang pressure. Hindi ito mga problemang walang solusyon, kundi mga aspeto na kaya pang ayusin sa loob ng 3 linggo bago ang susunod na malaking tournament. Ang pagkapagod niya sa quarterfinals ay isang bagay na kayang tugunan sa pamamagitan ng tamang training at recovery protocols na alam nating kabisado ng Rafa Nadal Academy. Pagdating naman sa kanyang serve, normal lang na magkaroon ng ilang pagkakamali sa simula habang binabago ang bilis at porma nito. Pero ito ang magiging sandata niya para hindi na siya basta-basta madidiktahan ng mga kalaban sa susunod na pagkakataon. Ngunit ang pinakakahanga-hanga sa lahat ay ang ipinakitang tibay ng loob ni Alex na tinatawag nating mental infrastructure. Sa kanyang laban kay Jasmine Paolini, nakita natin ang isang manlalaro na hindi sumusuko kahit 6 na beses na siyang nagkaroon ng match point at muntik nang makuha ng kalaban ang panalo. Sa gitna ng gulo ng tiebreak at matinding kaba, hindi nag-collapse si Alex. Sa halip na manghina, isang napakalakas na forehand winner pa ang kanyang pinakawalan para tapusin ang laban. Ang ganitong klaseng katatagan ay hindi basta-basta itinuturo sa paaralan o sa whiteboard lang. Ito ay isang katangian na sadyang nasa loob na ng isang manlalaro at pinatunayan ni Alex sa Dubai na taglay niya ito sa pinakamataas na antas. Ito ang dahilan kung bakit kahit ang mga top seeds ay hindi mapakali dahil alam nilang hindi basta-basta bibigay ang Pinay na ito sa gitna ng bakbakan. Ang pag-abot ni Alex sa world number 32 ay hindi lang personal na tagumpay, kundi isang makasaysayang marka para sa buong Pilipinas. Sa loob ng maraming dekada, naging pangarap lang natin ang magkaroon ng isang world-class tennis player na kayang makipagsabayan sa mga profesional. Mula noong 4 na taong gulang pa lang siya at hawak ang kanyang unang raketa sa ilalim ng gabay ng kanyang lolo hanggang sa pagpunta niya sa Spain para mag-aral, ang lahat ng sakripisyo ng kanyang pamilya ay nagbunga na. Si Alex ang naging ebidensya na kayang makarating ng Pilipino sa tuktok ng tennis world. Ang mga manlalarong nasa rank 1 hanggang 31 ay may kanya-kanyang kwento ng hirap. Pero ang kwento ni Alex ay espesyal dahil siya ang unang nakapagdala sa ating bansa sa ganitong kataas na ranggo sa Open era. Habang hinihintay natin ang March 4 para sa Indian Wells, ang buong mundo ng tennis naman ay nakatutok na sa ating pambato, ang isang player na dating rank 47. Lang 3 linggo ang nakalilipas ay isa na ngayong seryosong banta sa bawat tournament na sasalihan niya. May momentum, may matinding suporta mula sa mga kababayan, at may bagong career high ranking na baon si Alex. Kahit natalo siya sa kanyang huling match sa Dubai,
lumabas pa rin siyang panalo sa mata ng kasaysayan. Sa tingin nyo, ito na nga ba ang taon na makikita nating mag-uwi ng Grand Slam trophy ang isang Pilipino? Kaya ba ni Alex na panatilihin ang kanyang pwesto sa gitna ng mas matinding pressure mula sa mga sikat na players? I-comment nyo ang inyong mga saloobin dahil siguradong mahabang usapan ito habang hinihintay natin ang susunod na palo ng raketa ni Alex Eala, at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.